Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa pagbasa ngayong Miyerkules, ikatatlong linggo ng Adbyento. Napakagandang pagnilayan ang buhay ni Maria. Sa huling talata ng pagbasa ni mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Noong pinagninilayan ko ang katagang ito, biglang pumasok sa isip ko ang napaka-importanteng papel ni Maria sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Una, ang konteksto na sino nga ba ang maniniwala na sa kanyang kabataan ay napili siya ng Diyos na siyang maging ina ng kataas-taasan. Kaya sa pag-uusap nila ng anghel, napakaganda ng kanyang sinabi na walang pag-aalinlangan at puno ng pananampalataya. Narito ang utusan ng Panginoon. Kung titingnan natin yung salitang utusan, ay pagiging humble. The humility of Mary ay naging matingkad rito. Walang pagrereklamo, walang pagtanggi sa tawag ng Diyos, kundi ang sinabi na lang niya, narito ang alipin. Sa ibang Biblia ngayon ay sinasabi na dito sa ibang Bible, utusan ng Panginoon. Kung pinagninilayan ko ang salitang ito, kalimitan sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawag din tayo ng Diyos. Tinatawag tayo sa isang gawain na napakahalaga. Halimbawa, dahil ito ay konteksto ng kasaysayan ng buhay Kristiyano, tayo din mga tao, mga pamilya tao, ay tinawag ng Diyos sa isang maselan at napakahalagang papel ng pagiging magulang. At kailan ba natin naisabi sa Panginoon, "Panginoon, mangyari sana sa akin ang iyong kagustuhan"? Narito ang alipin, utusan. Isang pagpapakita ito ng submission sa Diyos ni Maria. At sana tayo bilang mga Kristiyano, ako din, ay may ganitong ugali na hayaan natin ang Diyos na siya ang magsabi sa atin kung ano ang gusto niya para sa atin. Binigyan tayo ng katungkulan bilang magulang, bilang mga anak ng Diyos, at gagawin natin ito dahil sa utos at tawag ng Diyos. Kaya magandang
Ah, paalaala na muli ito ng Ebanghelyo ni San Lucas na ito, na sana magkaroon tayo ng kababaang loob, the humility to accept our responsibility as a servant of God. Kaya Panginoon, Ama ng kasaysayan, tulungan ninyo kaming makita at matuto sa mga mensahe ninyo sa amin araw-araw. Nawa, maturuan namin, matularan namin si Inang Maria sa pagsunod at paggawa ng inyong mensahe sa amin. At magkaroon kami ng lakas ng loob na sabihin, Panginoon, Ikaw ang masusunod. At pagtatalaga bilang kababaang loob na meron tayong plano pero mas may plano pala ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli si Kuya Nanding at malapit na ang ating pagsilang ng ating Panginoon at sana'y patuloy tayong maghanap at magnilay para sa paglago ng ating pananampalataya. Ito po muli at God bless po sa ating lahat.